Kung hindi nyo po makita si Ruth, nandito po si Ate Ruth sa unahan. Anak, para nahihirapan kayo hanapin si Ate Ruth, ha? Okay, so nandito na po sa unahan si Ate Ruth. Okay, so basahin po natin ang verse 1 to 22. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 22. Verse 1. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Verse 2 kayo po. And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his 2 sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah. And they came to the country of Moab and continued there. And Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. Verse 4 kayo po. And they took the wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth, and they dwelt there about 10 years. And Mahlon and Chilion died also, both of them, and the woman was left of her 2 sons and her husbands. Now, verse 6. Then he arose with their daughters-in-law, that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab how the Lord had visited his people and given them bread. Wherefore she went forth out of the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her. And they went on the way to return unto the land of Judah. Verse 8. And Naomi said unto her 2 daughters-in-law, Go, return to your mother's house. The Lord will be with you, as he hath done with the dead and with me. The Lord grant you that ye may find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them, and they lifted up their voice and wept. Verse 10. And they said unto her, Surely you will return with thee unto thy people. And Naomi said, Turn again, my daughters, why will ye go with me? Are there yet any more sons in my womb, that they may be your husbands? Verse 12. Turn again, my daughters, go your way, for I am too old to have an husband. If I should say I am old, if I should have a husband also tonight, then she will also bear sons. Would ye tarry for them till they were grown? Would ye stay for them from having husband? Nay, my daughters, for it grieveth me much for your sakes, that the hand of the Lord is gone out against me. Verse 14. And they lifted up their voice and wept again, and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth took her away unto her. And she said, Behold, thy sister-in-law is gone back unto her people, and unto her gods. Return thou after sister-in-law. Verse 16. And Ruth said, Entreat me not to leave thee, or to return from wandering after thee. For where thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Where thou diest, will I die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. Verse 18. When she saw that she was steadfastly minded to go with her, then she left speaking unto her. So they two went until they came to Bethlehem, and it came to pass when they were come to Bethlehem, that all the city was moved about them, and they said, Is this Naomi? Verse 20. And she said unto them, Call me Naomi, call me Mara, for Almighty hath dealt with me. I went out full, and the Lord hath brought me home again empty. Why then call ye me Naomi, seeing the Lord hath testified against me, and the Almighty hath afflicted me? Verse 22, altogether ready with. So Naomi returned and ruled the Moabites, her daughter-in-law, with her, which returned out of the country of Moab, and they came to Bethlehem in the beginning of barley harvest. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay pumikit. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Tunay na napakabuti mo po sa aming po mga buhay, sa kabila ng aming pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo, sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga kalooban.
nananatili ang iyong kabutihan at katapatan, nananatili na kami po'y patuloy mo pong iniingatan. Yes, Lord. Salamat po aming Diyos, ikaw ang aming Diyos na dakila at mapagmahal. Salamat na kami po ay patuloy mo pong pinagbibigyan at ibinibigay ang aming mga kahilingan. Sa gabing ito kami po ay nagsusumamo, lumalapit sa inyo pong mapagbiyayang trono. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo, sa isip man ito, sa salita o sa gawa. Patawarin mo po kami, aming Diyos, Banal na Espiritu, patawad po. Yes. Salamat sa gabing ito na muli ay makapag-aral ng inyong pong banal na salita. Salamat sa mga kapatiran na nandirito po ngayon upang sila po ay makapakinig at mabusog ng inyong pong mga banal na salita. Dalangin ko po sa gabing ito, itago mo po ako sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hinihiling kundi patuloy na may taas ang iyong pong pangalan. Dalangin ko rin po sa gabing ito ang kapayapaan sa Jerusalem. Kaligtasan po ng mga taga-Israel na nabihag ng Hamas. Iligtas mo po sila, aming Diyos. At dalangin ko po ang aming missionary na nagmi-mission po doon sa Israel. Ingatan mo rin po at bigyan ng kalakasan spiritual siya at ang kanyang pong asawa at ang mga kapatiran po doon. At dalangin po namin, aming Diyos, na patuloy po na maghari sa bansang ito ang kapayapaan. Ganun din po dito sa bayan ng mataas na kahoy. Kayo po ang siya mamuna sa mga nanunungkulan po sa bansang ito. Nawa sila po ay manungkulan na may katapatan at nagmamahalan at nagkakaisa. Ito po ay aming dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi po mga kapatid, mga minamahal sa inyo. At kanina po ay inawit ni Brother Edwin yung What I Shall Render unto the Lord. Diba? So ano ba ang ating may gaganti sa ating po Panginoon? So sa akin po ay wala po akong ibang may gaganti sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay hindi natin kayang gantihan sa lahat ng kanyang pong ginawa sa ating pong buhay, sa kanyang mga kabutihan. So ang masasabi ko lamang ay ang ating may gaganti sa Panginoon bilang pasasalamat ay tayo po ay manatili sa kanyang kalooban. Stay in God's will. So mga kapatid, mga minamahal, ito po yung title ng mensahe this evening. Stay in God's will. Manatili po tayo sa kalooban ng Diyos. Dito po sa ating pong binasa sa verse 1, beginning verse 1, dito po ay mayroon pong problema. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine. So doon po sa bansang Israel ay nagkaroon po ng problema, nagkaroon po ng tagutom. At ito po ay dahil sa hindi po nila pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa ating pong buhay mga kapatid, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng problema at tayo ay napupunta sa isang sitwasyon na hindi natin nais, tayo ay napupunta sa isang sitwasyon na hindi natin gusto, sapagkat ito po ay bunga ng ating hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, so nagkaroon po ng tagutom doon sa bansang Israel sapagkat sabi nga po, buksan po natin ang ating pong Bible sa Judges. Judges chapter 2 verse 16 to 18. Judges chapter 2 verse 16 to 18. Makikita po natin dito, sabi po ng verse 16, Nevertheless, the Lord raised up judges which delivered them out of the hand of those that spoiled them. Verse 17, and yet they would not hearken unto their judges. So ito po mga taga-Israel na ito ay hindi po nakinig doon sa mga judges o hukom na ibinigay ng Diyos sa kanila. But they went a-warring after other gods, na sila po ay sumamba doon sa mga Diyos-Diyosan. And bow themselves unto them. They turned quickly out of the way which their fathers walked in, obeying the commandments of the Lord, but they did not so. So mga kapatid, mga minamahal, bakit nagkaroon ng problema? Bakit nagkaroon ng tagutom sa bansang Israel? Ito po ay dahil sa hindi nila pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ay dahil sa kanilang pagtalikod sa tunay na Diyos. Verse 18, and when the Lord raised them up judges, then the Lord was with the judge and delivered them out of the hand of their enemies all the days of the judge. For it repented the Lord because of their groanings by reasons of them
that oppressed them and vexed them. So yun po ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng famine in the land of Israel. Sa ating pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng problema at tayo po minsan ay nalalagay sa isang sitwasyon na hindi natin nais. Ito po ay dahil sa hindi natin pagsunod. Mga kapatid, mga minamahal, bago po tayo dumako sa mensahe this evening, yung pong pangalan na Elimelech, ang ibig sabihin po niyan, Elimelech, God is King. God is King. Yan po ang ibig sabihin ng pangalang Elimelech. At dito po sa verse 1, so sila po ay lumayo sa kalooban ng Diyos. Ito po si Elimelech. Sabi po dito, now it came to pass in the days when the judges ruled, that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. So nagkaroon po ng problema, at ang nangyari po dito, si Elimelech at ang kanyang asawa na si Naomi, at ang kanilang po 2 anak na si Mahlon and Chilion, ay umalis sa bansang Israel. Sa ating pong buhay, mga kapatid, mga minamahal, kung meron man tayong problema, harapin po natin. Kung meron man tayong problema, sana'y hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Kung meron man tayong problema, sana'y sundin pa rin natin, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Yun po ang the best thing na dapat po natin gawin. Hindi yung meron tayong problema at tayo ilalayo sa kalooban ng Diyos. That is wrong. Mali na meron ka ng problema tapos lalayo ka pa sa kalooban ng Diyos. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, ito pong ginawa ni Elimelech, it is a wrong thing to do in his life, in his family. Sapagkat sabi po dito, seeking to escape the famine. So hinahanap po ni Elimelech na takasan yung tagutom. Mahirap talaga na ikaw ay mayroong asawa. Mahirap talaga na ikaw ay mayroong 2 anak. Tapos dadanasin ninyo yung kagutuman, yung tagutom, o yung kahirapan. So, talagang kapag ikaw ay isang padre de pamilya, ang gagawin mo ay hahanap ka ng lugar kung saan ay meron kayong makakain. So ngayon, seeking to escape the famine, a man named Elimelech, his wife Naomi, and their 2 sons, Mahlon and Chilion, left their homeland and traveled about 50 miles. 50 miles east on the other side of the Dead Sea to Moab. So yun po yung ginawa po nila, na sila po ay nag-travel going to Moab. So 50 miles, and then Moab was probably not a wise place. Ito po, ang Moab na ito ay hindi talaga marapat nilang puntahan. Itong Moab na ito ay hindi po kalooban ng Diyos para sa kanila. Sapagkat Moab is a place where people worship gods, sabi po dito, which is Chemos. So yun po yung sinasamba doon po sa Moab. Sila po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ito po yung kanilang pagpunta sa Moab ay hindi po ito kalooban ng Diyos. So, for Elimelech to take his family, since the Moabites were excluded from the congregations of the Lord. So, Moabites po ito po ay inalis sa kongregasyon ng Panginoon. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Deuteronomy 23, verse 3 to 6. Deuteronomy 23, verse 3 to 6. So, dito po tayo muna sa Old Testament. Ano po? So, nandiyan na ba kayo sa amen? So, sabi po dito, an Ammonite or Moabite shall not enter into the congregations of the Lord, even to their 10th generation shall they not enter into the congregations of the Lord forever. Verse 4. Because they met you not with bread and with water in the way when ye came forth out of Egypt, and because they heard against thee Balaam the son of Beor of Petor of Mesopotamia to curse thee. Kaya talagang ito po Moabites na ito ay inalis
Ayaw ng Diyos na yung mga Israel na ito'y humalo doon sa mga Moabites, sapagkat ang Moabites na ito ay hindi gumawa ng mabuti sa mga taga-Israel. Amen? At ang mga Moabites na ito ay sumasamba kay Balaam. Verse 5, Nevertheless, the Lord thy God would not hearken unto Balaam, but the Lord thy God turned the curse into a blessing unto thee, because the Lord thy God loved thee. So nandoon po yung pagmamahal ng Diyos sa Israel. Thou shalt not seek their peace, nor their prosperity all thy days forever. All thy days forever. Kaya hindi po kalooban ng Diyos na si Elimelech, Naomi, Malon, and Chilion na magpunta ng Moab. Amen. And then, these people were worshippers of the god Chemosh idol, whose worship was similar to that of Baal. So, ang Moabites ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. God's desire was that His people remain free from the influences of pagan worship. Ito ang nais ng Diyos, na ang mga taga-Israel ay hindi ma-impluensyahan, hindi mahaluan ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ganon din po ang nais ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Galit ang Diyos sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sana sa ating pong buhay, bilang tayo ay nakarinig ng katotohanan, bilang tayo mga tunay na Kristiyano, huwag po tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag tayong makibahagi sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Lumayo tayo sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Mga kapatid, mga minamahal, sabi pa po dito, that surrounded them, though Moab was not a desirable place for God's children, God's hand remained on His children, and circumstances ultimately worked together for good. Meron pa rin naman po nangyari na maganda sa buhay ni Naomi sa kanyang pananatili doon sa Moab. Amen? Meron pa rin po maganda. So this evening, mga kapatid, mga minamahal, titingnan po natin yung negative side muna. Sapagkat dito po sa mga talatang ito, sa whole chapter ng chapter 1, meron din po ditong positive. At napakaganda po ng mga sinabi po dito ni Ruth. Di ba? Hindi po si Ate Ruth, ha? So, napakaganda ng sinabi dito, sapagkat sinabi nga po dito ni Ruth sa kanyang biyanan, ano? Ito yung magandang attitude ng mga manugang, di ba? Dapat talaga'y mahalin ang kanilang mga biyanan. Kahit pagpangit ang ugali niyan, mahalin dapat ang mga biyanan, mahalin ang mga magulang. Amen po ba? Kahit pangit minsan ang ugali ng ating magulang, ay dapat niyang igalang at mahalin. Amen. At ang sabi nga po dito ni Ruth, saan ba yung sinabi ni Ruth? Na sinabi po dito, your God shall be my God. Your people shall be my people. So, verse 16. Ito po yung positive na sinabi po dito. Sa kabila ng dinidiscourage po siya ni Naomi, at na sinasabi ni Naomi na, iwan mo na ako. Wala ka nang mapapala sa akin. Wala na akong anak na lalaki para maging asawa mo. At kung magkaanak man ako, di ba? Mahihintay mo baga siya sa kanyang pagtanda. At kung mahintay mo siya, ay ilang taon ka na. So yun po yung mga discouragement kay Ruth para iwan na si Naomi. Pero ano sabi dito sa verse 16? And Ruth said, entreat me not to leave thee, or to return from following after thee, for whither thou goest, I will go, and where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Ito po yung maganda dito. Amen. Pero hindi po ito yung ating titingnan this evening. So tingnan po natin yung negative. Though it is negative, ito po yung isang lesson, ito po yung isang babala sa ating lahat. Stay in God's will. So mga kapatid, mga minamahal, sa buhay po natin, upang malaman po natin ang kalooban ng Diyos, ang kailangan po natin ay salita ng Diyos. We need God's Word. Amen. So ibinigay ito sa atin ng Diyos upang malaman natin ang kanyang kalooban, hindi lamang para malaman,
upang gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano yung makakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya sa ating pong buhay mga kapatid, mga minamahal, bago tayo mag-decide na gawin ang isang bagay, ay tanungin po natin ang ating sarili, ito ba ay kalooban ng Diyos? Kasi mahirap kapag hindi kalooban ng Diyos yung ating sinusunod, kapag hindi kalooban ng Diyos ang ating ginagawa. So mayroon pong circumstances or mayroon pong consequences na mangyayari sa atin na hindi maganda kung ito ay hindi kalooban ng Diyos. So upang malaman natin ang kalooban ng Diyos, wala tayong ibang kailangan kundi salita ng Diyos. We need God's Word, and pangalawa, we need prayer. Upang malaman natin ang kalooban ng Diyos, and we need submission. So gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen? Na kahit mayroon tayong problema, kahit mayroon tayong pagsubok, gawin natin. So mga kapatid, hindi tamang desisyon na kapag may problema ka, ilalayo ka sa kalooban ng Diyos. Hindi tamang desisyon dahil may problema ka, ay hindi ka nasasamba. May problema na nga, hindi pa sasamba. May problema na nga, pero nakakarating pa kung saan. Nakakarating ng mall, nakakarating sa iba't ibang lugar, sa mga beach. So kung may problema, dapat ang gawin mo, ang mabuting gawin mo, ay pumunta sa bahay-sambahan. Ito ang kalooban ng Diyos. Kalooban po ng Diyos na ikaw ay mag-aaral sa BI, sa Bible Institute. Yan po ang kalooban ng Diyos. Sapagkat diyan, sa pag-aaral nyo po sa BI, marami pa kayong matututunan. At tuturuan din po kayo ng mga kaunting kalokohan dyan. Amen? So, nandyan po si Brother Luis. Nandyan po si Sister Ruth. Wala pong sweldo ang mga yan. Kaya sana yung mga pumasok sa BI, mag-aaral ng maayos, makinig. Na kapag nagtuturo sila, ay inyo pong pakinggan, makinig po kayo. Hindi yung kayo ay nagdadaldalan, hindi yung kayo sabat ng sabat. Sila'y walang sweldo. Bilang respeto sa kanilang pagtuturo, ay tayo po ay makinig ng maayos. Amen po ba? So bakit sa school? Kayo ba ay hinahayaan sa school na kayo sumabat ng sumabat? Eh di ba't kapag nasa school kayo naka-sit properly? Tapos ang inyong kamay nakapatong doon sa pinakapatungan ng upuan? Di ba? So tapos kayo nakatingin sa unahan, diretso. So sana ganun din po tayo sa BI. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, ang pagpasok sa BI, itong pag-attend ng prayer meeting, ang pagsamba tuwing araw ng linggo, ito po ay mga kalooban ng Diyos. Stay in God's will. So if you will not stay in God's will, or if you will stay away from God's will, ang sabi po dito sa verse 1 and 2, ng Ruth chapter 1, verse 1 and 2, tingnan po natin. Now it came to pass in the days when the judges ruled, that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Verse 2. And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his 2 sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah, and they came into the country of Moab and continued there. Verse 3, and Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. Verse 5, and Mahlon and Chilion died also, and both of them, and the woman was left of her 2 sons and her husband. So mga kapatid, mga minamahal, if you will stay away from God's will, you will suffer loss. You will suffer loss. Maraming mawawala sa iyo. Dadanas ka ng kalugihan. Kaya mga kapatid, ang mensahe this evening, we need to stay in God's will, no matter what. Manatili po tayong sumunod, gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? So Ephesians chapter 5 verse 17, ang sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 17, tingnan po natin ang ating pong Bible. Buksan nyo po ang inyong pong mga Bible para kayo ay huwag antukin. Diba? Para malimutan ninyo yung nararamdaman ng inyong mga tiyan. Alam po kayo po'y nagugutom.
Pero kung kayo po'y magbubuklat ng Bible, hindi nyo po yung mapapansin. Okay? So sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 17, "Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is." Amen. So napakahalaga po sa Diyos na talagang alamin natin ang kanyang kalooban. Hindi lamang natin basta alamin. Napakahalaga sa Diyos na ating gagawin, susundin ang kanyang mga kalooban. Sapagkat kung hindi natin susundin ang kalooban ng Diyos, kung hindi natin gagawin ang kalooban ng Diyos, you will suffer loss. Amen. Katulad ng nangyari sa buhay ni Naomi. Namatay ang kanyang asawa. Namatay ang kanyang 2 anak. So nawala ang marami sa kanya. She almost lost everything in her life. Amen? So ganun din po sa buhay natin. Kapag pinabayaan natin ang kalooban ng Diyos, maaring mawalan ka ng trabaho. Amen? Maaring mawalan ka ng trabaho, maaring mawalan ka ng talino, maaring mawalan ka financially, maaring mawalan ka ng maraming kaibigan. If you will stay away from God's will, kung lalayo ka sa kalooban ng Diyos, kung hindi mo gagawin ang kanyang kalooban, you will suffer loss. Maraming taong ganyan, maraming Kristiyano na wala ng trabaho, naghirap sapagkat hindi nila pinili ang kalooban ng Diyos, sapagkat pinili nila ang kanilang sariling kagustuhan. Amen? Amen. You will suffer loss. Tandaan niyo po yan. Nasasaktan ng Diyos kapag hindi natin ginagawa ang kanyang kalooban. Pwedeng gawin ng Diyos sa atin na tayo kanyang kunin, or pwedeng gawin ng Diyos sa atin na tayo bigyan ng sakit. Yan po ang mga maaaring gawin ng Diyos sa ating buhay kung hindi natin gagawin ang kanyang kalooban. 1 Peter chapter 4 verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Hinihingi sa atin, dinidemand sa atin, gawin ang kalooban ng Diyos, hindi ang ating mga sariling kagustuhan. Amen? So, mga kapatid, mga minamahal, stay in God's will. Manatili po tayo sa kalooban ng Diyos. Manatili tayo. Huwag nating tularan ang maraming Kristiyano na ngayon ay talagang hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, balikan natin yung Ruth chapter 1 verse 20 and 21. Ruth chapter 1 verse 20 and 21. So sabi po dito, "And she said unto them, Call me not Naomi, call me Mara, for the Almighty hath dealt very bitterly with me." Verse 21, "I went out full," yan, "I went out full, and the Lord hath brought me home again empty. Why then call ye me Naomi, seeing the Lord hath testified against me, and the Almighty hath afflicted me?" So mga kapatid, mga minamahal, if you don't do the will of God, kung hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos, if you depart in the will of God, in God's will, you will suffer loneliness. You will suffer loneliness. Masakit mawalan ng asawa. Amen. Masakit ang mawalan ng mga anak. Di ba? Pagkatapos mong palakihin ng maraming taon, nakasama mo ng maraming taon ang iyong asawa sa hirap at ginhawa, tapos biglang mawawala, kukunin ng Panginoon, masakit, malungkot. So nangyari yan kay Naomi dahil sa hindi po nila pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit tayo dumaranas ng kalungkutan? Sapagkat tayo po ay hindi sumusunod minsan sa kalooban ng Diyos. Amen? Dahil sa hindi natin pagsunod o paggawa ng kalooban ng Diyos. Dahil sa paggawa natin sa sarili nating kagustuhan. So minsan tayo pinapapahamak dahil sariling kagustuhan natin ang ating sinusunod. So salamat sa mga kapatiran na kahit may mga hadlang, may mga hindrances sa kanilang buhay,
sila'y patuloy pa rin sumusunod sa kalooban ng Diyos. Katulad na lamang ng nag-testimony dito kanina, nagpasalamat. Siya ay pinagbabawalang umattend ng BI. Ito po ay natural sa buhay natin na tayo dumanas ng persecution. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 12, sabi po doon, "Yea, all they that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." So normal sa atin na tayo ay dumanas ng persecution. Abnormal kung wala kang persecution na pinagdadaanan. Ibig sabihin, kapag walang persecution sa buhay mo, nakikiayon ka sa takbo ng sanglibutan ito. Kaya walang persecution sa buhay mo. Ginagawa mo kung ano yung kanilang ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero subukan mo. Subukan mo na gawin talaga ang kalooban ng Diyos. Huwag kang makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Kukutsain ka, lolokohin ka ng iyong mga kaibigan. Diba? Lalait-laitin ka nila. "Oh, pre, baka lumampas ka na sa langit niyan." So, lolokohin ka nila. Bubulihin ka nila. "Oh, pre, may dala kang Bible ngayon na. Lalayo na kami sa iyo, baka kami masunog." Subukan mo na huwag makiayon. So you will suffer persecution. Tingnan po natin ang ating sarili. Bakit hindi tayo dumaranas ng persecution? Baka tayo pinakikiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, you will suffer loneliness. Kapag hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos, kapag hindi mo ginawa ang kanyang kalooban, dadanas ka ng kalungkutan sa buhay mo. Dadanas ka. Mas pipiliin kong dumanas ng kalungkutan dahil sinunod ko ang kalooban ng Diyos. Tunay naman po yun, na kahit minsan tayo sumusunod sa kanyang kalooban, dadanas tayo ng kalungkutan. Bakit? Maraming tao magagalit sa atin. Maraming tao hindi nila tayo maintindihan. Di ba? So yun po ang tunay, yun po yung katotohanan. Na kung bakit minsan tayo daranas ng kalungkutan dahil nga tayo kanilang inuusig. Wala tayong ginagawang masama, pero sila'y magagalit sa atin. Amen? Sila'y magagalit sa atin. Nagtataka sila na bakit kailangan mahalin natin ang ating kaaway. Bakit kailangan natin gawa ng mabuti ang ating kaaway? Ginawan tayo ng masama, pero bakit kailangan natin silang gantihan ng mabuti? So dahil sa ganong paraan, na kapag ginawa natin yon, maraming tao hindi makakaunawa sa atin at sasabihin, "Katanga mo ka." Diba? Para bagang tatangahin ka pa nila. Kasi ginawan ka ng masama, gagawin mo ng mabuti. Kasi ang gusto ng tao, ang gusto ng mundo ito, kung ginawa ka ng masama, ang gusto ng mundo ito, gantihan mo ng masama. Pero kapag ginantihan mo ng mabuti ang masama, para sa kanila ikaw ay mangmang. Para sa kanila ikaw ay tanjia. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, minsan daranas din po tayo ng kalungkutan. Dahil maraming tao ang magagalit sa atin, hindi nila tayo maintindihan. Samantalang ang ating ginagawa na pagganti ng mabuti, ito ay kalooban ng Diyos. Sapagkat mahirap naman, nagaganti ka lang ng mabuti doon sa taong gumagawa sa iyo ng mabuti. Yun yung mundo. Ginagantihan nila ng mabuti ang taong gumagawa lang sa kanila ng mabuti. That's wrong. Dapat gantihan din natin ng mabuti ang mga taong gumagawa ng masama sa atin. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, kung hindi natin gagawin ang kalooban ng Diyos, you will suffer loss, you will suffer loneliness. Kaya mas mabuti, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Stay in God's will. Last, mga kapatid, mga minamahal, sorry, hindi pa pala ito last, ano? Last na nga. Verse 20 and 21. Balikan po natin. Luke chapter 1, verse 20 and 21.
So makikita po natin dito, and she said unto them, call me not Naomi, call me Mara, for the Almighty hath dealt very bitterly with me. Verse 21, sabi po, I went out full, and the Lord hath brought me home again empty. Why did he call me Naomi? Seeing the Lord hath testified against me, and the Almighty hath afflicted me. So mga kapatid, mga minamahal, dito po, brought me home again empty. So si Naomi bumalik sa Israel. Bumalik sila doon sa promised land. So mga kapatid, mga minamahal, bakit sila bumalik? Sapagkat sila po ay nagsimulang mangailangan. Amen? Nagkaroon sila ngayon ng pangangailangan. So na hindi mapupunan doon sa Moab. Kaya sila ibabalik ngayon doon sa bansang Israel. Doon sa promised land. So nangailangan sila. So kung hindi po natin gagawin ang kalooban ng Diyos, you will suffer lacking. Mangangailangan ka ngayon sa buhay mo. Marami ka ngayon magiging kailangan. Kaya mas mabuti sa ating pong buhay, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. So ang ating Panginoon, ang ating pastor, kaya kung ating gagawin ang kanyang kalooban, hindi tayo mangangailangan ng anuman. So kung gagawin po natin ang kalooban ng Diyos ni Kristo, He will provide everything we need. He will provide everything we need. Ipagkakaloob po niya, ipoprovide po niya lahat ng ating kailangan. Sa aking pong buhay, maaaring napapansin nyo, may kailangan ako. Diba? So, bakit hindi pinoprovide ng Panginoon yung aking kailangan? Ito lang po sasabihin ko sa inyo. Alam niyo naman kung ano yung kailangan ko eh. Partner in life. Diba? So, bakit hanggang ngayon si Pastor ay wala pa rin partner in life? Kasi po, mga kapatid, mga minamahal, in that area, in that aspect, sariling kagustuhan ko po yung ginagawa ko eh. Hindi po yung kalooban ng Diyos. Kaya hanggang ngayon po, wala pa rin po akong partner in life. Okay? So I'm wasting my time doing my wants. Okay? I'm wasting my time doing my wants. The reason why I don't have partner now. Okay? That's the reason bakit wala pa rin akong partner hanggang ngayon. Kasi ang sinusunod ko ay ang aking sariling kagustuhan. So yun lamang po ang aking sasabihin dahil tayo po ay nakalive. Okay? Mahirap na. So mga kapatid, tingnan po natin ang Deuteronomy 24 verse 19. Deuteronomy 24 verse 19. Buksan niyo po ang pong Bible sa Deuteronomy 24 verse 19. Sabi po dito, when thou cuttest down thy harvest in thy field, and hast forgot a sheep in the field, thou shalt not go again to fetch it. It shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow, that the Lord thy God may bless thee in all the work of thine hands. So ito po yung batas ng Diyos. Yan po yung batas ng Diyos. Na doon po sa bansang Israel, talagang kailangan na suportahan ang mga fatherless, yung mga ulila, yung mga walang asawa. Ano po ba yung mga byuda? At dahil si Naomi ay byuda na at wala pang mga anak, so yun po yung kanyang kailangan. Kailangan niya yung mayroong kukubkob sa kanya. Kailangan niya na mayroong kakalinga sa kanya. Kailangan niya na talagang mayroong magpuprovide ng kanyang pagkain. So, the reason why kung bakit siya po ngayon ay babalik doon sa bansang Israel. Dahil sa bansang Israel ay mayroon pong batas na sinusunod. To help the fatherless, to help and support the widow. So, kung sa ating pong hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, we will start lacking. We will suffer lacking. So, tayo po ay magsisimula mangangailangan ng maraming bagay sa buhay po natin.
Kaya, mga kapatid, mga minamahal, let us stay in God's will. Manatili po tayo. Ano man ang mangyari sa ating pong buhay, no matter what happened, no matter the cost, let us stay in God's will. Manatili po tayo. Mahirap po pag wala tayo sa kalooban ng Diyos. That's right. We will suffer loss, loneliness, and lacking. Mangangailangan tayo ng maraming bagay. Ang Diyos ang kailangan natin sa ating buhay. Siya lamang. Kaya nga kung titingnan po natin, aaralin natin ng Bible, dito sa Bible ay sinabi ni Kristo, I am the bread of life. Diba? Siya yung ating tinapay, siya yung ating pagkain. And the Lord Jesus Christ, our strength, siya yung ating lakas. Amen. Diba? Siya yung ating shield. So, tingnan po natin ang ating pong Bible sa pagtatapos po. Sa Psalms 27, verse 1. Tingnan po natin. Psalms 27, verse 1. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Amen. Psalms 27, verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Ang Panginoon, ang ating Diyos, ang ating higit na kailangan sa buhay nito. Amen. Sa mundo ito. Kaya sana lagi nating piliin, gawin ang kanyang kalooban, hindi ang ating mga kagustuhan. Stay in God's will. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Patuloy mo pong pinapaunawa sa amin ang inyong pong kalooban. Sa pamamagitan ng inyong pong banal na salita, sa pamamagitan ng inyong pong mga lingkod, ay aming pong naunawaan ang inyong pong mga kalooban. Nawa sa aming pong buhay na ito, patuloy namin sundin ang iyong kalooban. May problema man kami o wala, gawin namin ang iyong kalooban. Saan man kami mapunta, anumang oras, sana'y makita sa amin na kami sumusunod sa iyong kalooban, hindi sa aming mga sariling kagustuhan. Dalangin ko po aming Diyos sa gawing ito. Patuloy mo pong igawad sa bansang Israel ang kapayapaan. We believe, hindi mo sila pababayaan. Ang iyong mga kamay ay nasa kanila, sapagkat sila ang iyong chosen nation. Sila ang iyong chosen people. We pray na maligtas ang mga taga-Israel. Sila ay tanggapin po nila ang aming Panginoong Sus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain mo po sina Missionary Pastor Joseph Soriano doon po sa bansang Israel. Pagpalain mo po aming Diyos ang mga kapatiran po dito sa mataas na kahoy. Patuloy mo pong tingin ang kanila pong panalangin. Patuloy mo pong samahan ang bawat isa sa kanilang mga pagsubok, problema na pinagdadaanan. Umaasa po kami at nananampalataya na patuloy mo po kaming sasamahan sapagkat ikaw ang aming Diyos na tapat. Kailanman hindi mo po kaming iniwan, Yes. kailanman hindi mo po kami pinabayaan. Salamat sa mga pangako mo pong ito na siya nagbibigay sa amin ng lakas upang kami po ay magpatuloy sa kabila ng mga problema, pagsubok na aming pinagdadaanan. Nawa, sa buhay namin ito na iyong ipinahiram sa amin, patuloy namin imitaas ang iyong pangalan. Ikaw ang sa maluwalhati at maparangalan. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami, pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Pagkalooban mo po kami ng knowledge at wisdom. Igabayan mo po kami sa bawat desisyon na aming pong gagawin. Dalangin ko rin po sa gabing ito. Kagalingan po ni Pastor Melo Maliwat sa kanyang pong karamdaman. Kagalingan din po ni Brother Jason Buenafe at ni Ezekiel. Nawahipuin mo po sila man na inyo po makapangyarihang kamay. Gumawa po kayo ng himala sa kanilang mga buhay. Ito po yung aming sakot dalangin, hinihingi namin pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.